We are now live. Okay, mga kapatid, gaya ng ating narinig, we are now live at mula po sa amin pong kanya-kanyang tahanan at lugar na aming kinalalagyan ay muli po kami bumabati sa inyo ng magandang gabi, araw o kaya ay hapon, tamang kayo nandoon. Kapatid na Jeriel? Good day po sa lahat at ito pong nakikita nyo background lang ano. Oo, para Background maliwanag lang po ko yan natin. para medyo maganda-ganda naman yung makita natin sa ating background. Yan po ang Mhm, yan ang bunga ng teknolohiya ngayon kapag learning kahit saan tama. maipapadala mo yung iyong yung ginagawa nating video, mayroong magandang background no. Good evening Mhm. po sa inyo lahat. Magandang araw. Saan man dako kayo ng mundo naroroon. Maglilingkod naman po muli tayo sa inyong pakikinig. At gaya ng dati, 1001 Billion Question, episode 184 na po tayo, kapatid na Nako. Erning. Hindi natin sukat akalain kapatid na Jerian na ganyan na pala karaming episode ang sa awa ng Diyos ay ating nagawa. Opo, Mm. lahat po yan nakapost po sa ating YouTube channel. Ano po, at dun sa ating ding website. Tignan po ninyo, panoorin nyo, paulit-ulitin ninyo. At kung meron kayong tanong at meron po kayong gustong sabihin at questionin tungkol sa aming isinare sa inyo, huwag kayong magkatubili. Hindi ho tayo mag-aaway. Hindi ho tayo magdedebate. Kundi alamin natin kung ano yung tama. Kung tama yung sa inyo, we'll accept it. Di po ba? Tingnan Mhm. natin kung ano ang sinasabi ng Biblia na tama. Hindi kung sino sa atin ang tama. Ano po, mga kapatid at mga kaibigan namin. Kapatid na Erning. Tayo po muna ay mananalangin, mga kapatid. Ama namin Diyos, Yahuwa na makapangyarihang kapo sa lahat. Muli mo pong matutunghayan ang iyong mga anak. Buong galang kami na dumudulog sa iyo at sa pamamagitan po ng aming pananalangin. Inaalayan ka namin ng maraming pasasalamat, hindi lamang sa pangangailangang ibinibigay mo sa amin, hindi lamang sa pag-iingat sa panahon ng mga paglalakbay namin, kundi higit sa lahat ang buhay, ang liwanag ng iyong katotohanan ay patuloy mong pinapayagang sumilang at ito'y matanto't maunawaan ng iyong mga anak sa tulong at awa mo sa pamamagitan po ng pagsusugo mo ng Espiritu Santo. Panginoon Diyos, patuloy naming ihahayag ang gusto mo. Hinihiling namin pakipatnubayan mo kami at nawa sa kasalanay muling mapatawad ang mga anak mo upang huwag maging hadlang ito ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pagsama mo sa iyong mga anak. Ang lahat ay buong galang naming hinihiling sa tanging pangalan po ng iyong anak, ang aming tagapagligtas, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, ang atin pong sasagutin ay itong suhestyon ng isang tagapakinig natin. Ano ang kanyang suhestyon? Babasahin po natin. Ito ho nakasulat. Why the term ecclesia is more appropriate to use than organized church. Magandang Sa topic yan. magandang topic ito eh. Eh bakit nga raw ang terminong ecclesia katulad ng inyong nakikita, yan po ay mas nararapat na gamitin kaysa church or organized church. Iyon, Ah, yung parang iglesia, iglis, yan, sabi nga sa French ay iglis, di ba? mhm, Sa ano naman, sa Kirche, dun sa Germany, sa German. mm. So Yeah. iba-ibang mga katawagan yan, church, sa English church. Tsaka kasi may double meaning yung salitang church kapatid na Erning. Mhm. 'Di ba? Yeah. Ang meaning niyan sa maraming tao, it's either a building or an An organized. organization, Yeah. organize, o yung organisasyon. Ayan, yan yung tinutukoy diyan. Sabi nga, siguro sa kanilang paningin, yan ang tama, church. Pero sa nais na makaalam ng orihinal, sa ano ba etymology niyan, di ba? Saan ba Mhm. nagmula yan? Kasi alam niyo po mga kaibigan, no, kaya natin na tinataluntun ang orihinal, bagamat wala na tayong makikitang orihinal na Biblia.
at hindi naman natin maintindihan yung original na Biblia, at least yung mga, sabi nga, puta-putaki na mga kaalaman, no? Bits and pieces na mga kaalaman na pwede nating idagdag sa ating pananampalataya, wala pong harm do'n, ano po. At maganda po na katulad halimbawa nung pangalang Jesus. So, nung ating tinurol, yung pangalang Jesus nonsense na maging pangalan ng tagapagligtas sapagkat una, walang meaning yung salitang Jesus. Ikalawa, Wala. hindi ho siya Kastila o hindi siya taga Spain or Mexico o Latin America. Ano po, siya po ay Israelita o isang Hudyo. Kaya mas tama at angkop na ang pangalan niya, pangalang Hudyo. Di po ba, kapatid na Erning? So, Tama. church, iglesia, iglis, ano ba talaga ang mas maayos? Ayan, yan ang ating pag-aaralan. Kaya Hahanapin. dito po ay hindi natin maiiwasan na mag-research. Hindi natin puwedeng sabihing alam ko ito nang wala tayong babasahin, Mhm. sapagkat yan ay kasaysayan. Kaya alam natin na tawag dito, mga termino ay, nagkakaroon ng ebolusyon o unti-unting pagbabago. Gaya Tama. ng alam na natin ang, Old Testament o yung Tanakh ay, isinulat po yan sa Aramaico at saka sa Hebreo, kapatid na Jeriel, Tama. at, Mhm. hanggang sa iniliwat yan sa iba't ibang mga lengguwahe sapagkat, pagkatapos po ng, wasakin ng Diyos ang, Tore ni Babel, ha, ay nagkaroon ng kanya-kanyang mga wika at nagsipangalat ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya sa buong mundo ay may kanya-kanyang mga wika. Ang totoo nga lang po, maging sa Pilipinas nga lang, meron tayong tinatawag na mga vernaculars na almost 80 mahigit. Pupunta ka sa isang pulo, ibang wika daw, parang ibon. Hindi mo Mhm. maintindihan. Sa Pilipinas lang po 'yon, iba't ibang vernaculars. Although ang ating, talagang, number one na lengguwahe ay Tagalog at ang ating secondary na lengguwahe ay Ingles. 'Di ba totoo 'yon, kapatid Mhm. na Tama. Jeriel? Mhm. Ngayon, ayon po sa ito, meron tayong bogus alert. Naku, may alerto, may breaking news tayo 'no? Yeah. Ating, lumilitaw Ayan, naku. lumilitaw siya. Anong sabi Yan, the diyan? members of the INC o Hmm, chairman will be saved oh, on Judgment Day. Alam oh, nyo, dapat yung siya sa atin yan, na ang kaligtasan nyo pala sa Judgment Day pa. isa Naku, pa rin 'yan. oo, kasi yung Judgment Day na tinutukoy nila dyan, yung ikalawang pagparito ng Kristo. Di ba? Yun Yeah, yung touchdown ng paa niya dito sa lupa, yes, ipaghihiwalayin yung tupa tsaka kambing. Aba, mhm, alam nyo ho, pag doon kayo i-ginudge, hindi kayo kasama doon sa first unang binuhay, resurrection. Oo. correct, Tapos meron pang judgment day din na mag-judge ang Diyos sa pamamagitan ng ng Kristo. Yun Kristo. ang final judgment. Oh, Iba tama, naman ang batayan doon. Iba yung batayan doon sa judgment na yun. Kaya kailangan maintindihan ng tao yung salitang judgment, no? Judgment day. Ngayon, nung tayo po, kapatid na Erning, mga ministro pa ng iglesia ni Chairman, no? Iglesia ni Cristo, noong araw na kinaaliban natin noon, yan ang ating pananampalataya. Maliligtas tayo sa araw ng paghuhukom. Pero ngayon, sabi nga, siniyasat natin yan. Yung paghuhukom na yan, malawak ho yan. Pero ang ginawa natin doon sa iglesia, abay sa isang kisap mata, tapos na lahat. gano'n kadali. Oh, wala nang scheduling. Sabi nga, Wala na, oh, di ba? ibig lang sabihin, sinira nila yuong pagkakasunod-sunod na ayon sa plano ng Diyos. Oo, isipin mo yung Sinira ministro nila dyan. Ano sabi? Meron pa palang second chance. chance, Hoy oo, Brad, magbasa isipin ka nila. kasi. Ang Hindi kasi problema mo kasi nagbabasa 'yan, brother, hindi ka nagbabasa eh. Anong ginagawa mo kasi, nagtuturo ka ng ipinatuturo sa'yo. Mm, Para kang speaker, di ba? yeah, Kung ang microphone nando sa amo mo, ikaw lang yung nagsasabi. Oh, sabi nga, magbasa kayo, mga ministro. Katulad ng ginawa ho natin, no? Nung yes, makita natin na, teka muna, merong something is wrong di ba? So we mhm, research and we read it ourselves at nakita natin, aba, marami palang bogus. Ang isa sa marami. bogus, tayo lang ang ligtas sa Judgment Day. Hindi nga natin naintindihan yung Judgment Day. Isipin mo. Kaya every now and then po, mabibigla kayo, may lumilitaw na bogus alert 'no. Kumbaga Mm. habang nag-uusap kami ng kapatid na Jeriel, may lilitaw na breaking news 'no, Ah, kumbaga sa balita 'no.
Kaya kami hindi namin alam kung kailan lilitaw 'yon. Paglitaw no'n, bibigyan namin 'yon ng pansin ng kapatid na Jeriel. Aha, mhm, Oo, pero sa ngayon ating aalamin. Teka muna, why the term ecclesia is more appropriate to use than organized church? Well, mhm. hindi po natin maiiwasan gaya ng sinabi na natin na magbasa at mag-research. O eto, ang sabi rito, the term church replace ecclesia. Yan ang Hmm, ecclesia, yan ang spelling, oh. Ayan. Greek po yan eh. Yan mhm. po ay katumbas ng called out ones o assemblia. O sama-sama na mga grupo ng mga taong sumasampalataya sa Kristo. Alam nyo, kaya nagkaganon, ni-replace yung iglesia ng salitang church, primarily dahil po sa pangyayari na ang Kristyanismo, abay nung panahon ni Constantino, kapatid na Jeriel, alam naman natin ang Yeah, kasaysayan, ginawang estado, naging hmm, state religion yung ayan, Christianity. Kaya nga, Nag-merge ngayon, nagsama ngayon sila ng Romano. mhm, Kaya ang nangyari ngayon, dahil sa nagsama ang mga Kristiyano kuno at ang mga Romano, ito ngayon ang nagdala sa kanila sa isang Germanic words like kirche, Kirche, meaning Kirche, house. Anong tawag nun 'pag pronounce? Kirche. Kirche, yun basta gano'n, hindi naman tayo eksperto sa Kaya 'di sabi ba? nga nila parang narinig ko yan, eh, nung ako'y nakadestino diyan sa Europe, Kirche Kriste. Ayan, Ayun, Ano, oo. Kriste, Kirche, Basta Kirche ati ati Kriste, Church atin of na lang Christ. Mhm, atin na lang i-spell out 'no, Kirche. Kung gusto niyong malaman ang proper pronunciation, ay just consult po yoong inyong dictionary. yan, Ngayon ang sabi rito, ang kahulugan po nung salitang Kirche ay House of the Lord. At ang mhm. nangyari po kapatid na Jeriel, ay ginawa nilang sinangsyod nila yon, pinagtibay nila. They institutionalized that concept. Kaya mula doon sa iglesia na ibig sabihin ay gathering of people Kalipunan, o kalipunan ng mga taong tagasunod ng Kristo, ginawang church, naging physical building o naging religious organization. ayan, Nawala na bago ang kahulugan. mhm. Kaya mga kapatid, isang example po yung ibinigay ng kapatid na Jeriel. Isipin niyo mula sa Yahushua, nang ibig sabihin, I am he who saves. Mhm, Ginawa niyong Jesus. Anong kahulugan ng Jesus? wala. O gano'n din. In the same manner, pagka yung word na original sa wikang Grego na ekklesia, gathering of followers of our Lord Yahushua, asembleya ng mga taong tagasunod ng Kristo, pagka ginawa niya ng church, naging building na at saka naging organized religion na, nabago na po. Kaya hindi maliit na bagay yun, kapatid na Jeriel. Yes, yung Hindi nga maliit. sinasabi, ni tuldok 'wag mong babaguhin, 'di ba yung Ayun, nakasulat? oo. Oh, pero alam natin sinasabi din ng Biblia na dahil doon sa mga iskribo, 'di ba, na ano, Oo, oh, 8:8 ng oh, Jeremias. Jeremias 8:8 basahin po ninyo, Mm. siguro ba puwede nating basahin 'yan ano? Basahin natin uli. Oh, Sige, sige basahin natin. hanapin natin 'yan, Reserve tayo. 8:8. Ayan, ito dito punta tayo dito sa Biblia ano po mga Oo. kaibigan. Magse-share muna ako, ayan. Oops, ayan, allow. Oh, inalaw ako na mag-share, ayan na share. Mm. Ayan, Jeremias 8:8 po basahin natin, Palagay ko hindi tayo nagkakamali, 8:8. Tingnan natin siguro nga, tama 'yun 'no? Tingnan natin kung hindi man hanapin natin Jeremias Hanapin natin, 8:8. hindi naman tayo all-knowing, eh. Yep, sabi nga alam niyo dito, nagre-research tayo, 'di ba? Tama Ayan, po, 8 talatang nagre-research 8. talaga. You Hmm. say we are wise because we have the law of the Lord or Yahuwah. But I tell you, yan ba 'yun? 'Yun ba yung hinahanap natin? But I Yeah, tell you, oo. teachers have changed my laws. Ayun, Ayan, oh, sa 'di isang ba? salin, Chinange. Teka, hanapin natin sa ibang salin 'yan. ibang Ha? salin, yun din. Yung sa Tama yun ding tama ano yung yan, sukat. 8-8 din, pero sa ibang salin natin hahanapin, kung ano ibig sabihin nun. Dito natin tignan sa, Good News Translation. 8 pa rin 'no? Yeah, Ito 8:8. po. How can you say that you are wise and that you know my laws? Look, ayan sabi ng Diyos, "Look, Mm. the laws have been changed by dishonest scribes." Yung mga nagsusulat, yung mga nagsasalin, dishonest. Naniwala siya, Diyos ang Kristo. O di ginawa niyan Diyos ang Kristo dun sa salin ng Biblia.
'Di ba? Tama. Yeah. Tinurol na niya, Diyos na yung Kristo. Aba, ba'y tanungin niyo po yung tingnan niyo kung mababasa niyo po yan doon sa Tanak. Dapat yan na rin ang magiging pananampalataya ng mga Hudyo kung ang Kristo ay Diyos. Sapagkat sa kanila ipinangako ang Kristo. Ang tanong ito, yung bang Mesyas na iniintay ng mga Hudyo, Diyos ba para sa kanila? O hindi, Oh, tao, tao. yeah, tao. Kaya nga leader Paul, parang ang inintay nga nila parang isang Political warrior, figure. political leader, di ba? Yes. Yan ang kanilang inintay. Kaya nung dumating na yung talagang Kristo na si Yahushua, tinakwil nila. Pero ang iniintay nila, hindi isang Diyos na magiging Mesyas nila. Ang nangako sa kanila ay si Yahuwah na Diyos ng Israel o Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Yan po, mga kaibigan at mga kapatid, ang iniintay ng mga Hudyo ngayon kahit sa panahon natin. Di ba? Tao na Mesyas para sa kanila. Tama. Kaya alam nyo, gigil ang maraming mga Hudyo doon sa mga, lalo na sa so-called Christians, no? Kasi ang akala nila ang Christianity ay ang Catholicism. Yung ngayon, yung mga Hudyo ngayon. Kaya kita nyo, pag dumadaan yung mga madre, nagpo-prosesyon, nakikita nyo dyan sa YouTube, dumudura yung mga Hudyo, yung mga, di ba? Yung mga Jewish Mhm. religion, dinuduran. Kasi nga, paglapastangan yun sa Diyos yung paniniwala na Diyos ang Mesyas. Naging dalawa, tatlo pa ang Diyos Pero sabi na, isa lang yan, di mo lang naiintindihan. Ba't naman ako maniniwala sa hindi ko maintindihan? Yeah. Simple. Di ba? So, Ganun ayan. kasimple yun. Mhm. Ngayon, yung binasa ng kapatid na Jeriel na dahil po sa mga Skriba. skriba na ito ay binago yung mga kautusan ng Panginoon Diyos. Binago yung mga sitas, binago yung papabor sa kanilang gusto. Itong isa sa Mhm. matibay na halimbawa. Basahin natin sa Pilipos 2:6, no? Sa ang Biblia. Makikita natin dating Ayan. salin. Yeah. Sige. Hanapin po natin yan. Sa Pilipos. Tagalog, Diyan muna tayo sa Pilipos, Pilipos. oo, Sa dos. 2, Ayan. 2:6. 2:6. Ayan. Teka, Ah, punta po tayo doon sa salin ng Tagalog. oo, yung Ito. original, yung Oo, yung salin ng dating Tagalog. salin. Yung original na salin ng Tagalog, yung Yeah, pinakaluma. Mhm. yeah, yung pinakaluma. Hanapin natin yan. Ito po, madali naman maghanap Nakikita nyo naman, Yeah, di po ba? Sabi nga sa technology ngayon, napakadali madali, na nating madali. matutunan. Ayan, ito po ba? Itong Yeah, Habtag sa 6. 1978. Yeah, sa 6, yeah. Ayan. Mhm. Ayan, nandito na tayo sa dos. Ito po, sais, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ayun sabi, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ayan ang Ayun, ginagamit nila kapag learning malimit Ah, yan. At malimit diyan na ginagamit yan hmm, Ang pagkapantay daw, sabi nga nasaan yung Diyos ang Kristo. Ano sabi nga diyan, sa English yan? Sa English ko kasi mas madaling intindihin di ba? okey. Kasi Oo. dito nang magsalin sila Brad, ibig ko sabihin, kaya natin Mhm. pini-pinpoint ito, isang halimbawa ng pagbabago 'no. Kasi Yeah. sa isang salin, yang salin na yan, sila din ang nagsisalin yan, Mhm. Yung mga unang mga protestante at mga Katoliko ang Mhm. nagsalin din yan, mga kapatid 'no, para sa inyong kaalaman. Aba, ang nangyari ho diyan ay nakasulat ay bagamat siya'y nasa anyong Diyos. Diyos. Ang tinutukoy po ni Pablo diyan na nasaan yung Diyos ay ang Kristo. Aba, Mhm. nang magsalin po sila ng magandang balita, eto ang ginawa nila, yan ding talatang yan. Eto Ito sa magandang nakasulat, balita. oo, Tingnan natin. sa magandang balita sa RTP VO5, 'no? Ah, tignan natin. Ito. Hmm, magandang balita. Ito, may magandang balita rito. Ewan ko kung ito yan. Napakarami ko kasing salin ng Biblia, Marami. kaya kailangan tignan natin ano ba message, di ba? Sige, sige. Saan po natin babasahin uli? Sa Sa talatang, 2:6, ayan, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. hindi yan. Sa Iba isang yan, salin natin basahin, doon sa Hmm, Revised Magandang Balita Biblia. wala po ako niyan. Eto babasahin ko na lang ano. Sige. Dito po sa salin, ito,
Diyan po, balik tayo diyan sa binasa ng kapatid na Jeriel sa Filipos 2:6 nang sabi, "Bagamat siya'y nasa anyong Diyos." Kaya ang Kristo he is in the form of God. Siya ay nasa anyong Diyos, 'di po ba? Pero nang magsalin po ng magandang balita ang mga pare, aba, ang nangyari ito na, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, Ayan. aba, naging tunay na Diyos na, nawala na yung anyong Diyos. Mhm. O ano ibig Kaya nga, sabihin? eh, yung nga Natupad. sinasabi ng Biblia, eh, mga Oo, iskribong ano, eh, hindi binago, tapat, eh, 'di ba? binago, Eto, bina who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Sabi nga, eh, equal ba talaga ang Kristo sa Diyos? Yun ang tanong, eh, 'di ba? mm. Talaga bang equal siya? Oh, una, marami tayong mababasa sa talata ng Biblia na ang sabi ng Kristo, ha, doon sa "Ako ang at ang Ama iisa." Maganda basahin natin 'yun, eh, 'di ba? Sige, basahin Mm. natin. Oh, basahin po natin 'yon. "I and my Father are one." Kaya tingnan natin 'yan, ha. I and my Father, ganyan lang po paghahanap, are Kaya research one. tayo, nagre-research, eh. Mhm. Kaya hanapin natin. Oh, ito, may result. I and my Father are one. John 10:30. Ayan, basahin natin. Okey. Full chapter. John 10:30. Punta tayo. Sa 10:30 muna tayo. Sabi diyan sa 10:30, ah, ito sa 30. I and my Father are one. So ngayon, parang konklusyon na yan, kapatid na Erning, eh. Di ba? Mm. O tingnan nyo, sabi ng Kristo, Yahusha, ito sa 25, answer them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Ayun ang sabi niya. But you do not believe because you are not of my sheep, as I said to you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. O, paano sila naging magkapareho? Sa atin, meron tayong mga iko-consider na mga iba't iba pang mga talata. Oo, may mababasa katulad sa Biblia. Eh ba't nagkaroon ng ganong mga talata ng Biblia na parang sinasabing Diyos ang Kristo? Eh kasi nga, yung mga malilikot na kamay na iskriba, eh, di ba? Mga dishonest scribe, sabi ng Biblia. Ngayon, dahil sa pagdami po ng mga nagsisali ng Biblia, ng iba ay napaka-arbitrary 'no, napaka-bias nila, nang Mhm. isalin nila, lalo pagdating sa kalagayan ng Kristo, nilikot nila 'yon, kapatid na Jirel, Exactly. natupad yung Mhm. sinabi ng propeta Jeremias sa 8:8. Sa panahon Mhm. natin marami pa po nagsisisali ng Biblia, eh, at ang Marami. mga talatang referido sa Kristo ay kanilang nililikot para kanilang palitawin 'no, hindi sabi iba yung palitawin kaysa talagang nakasulat 'no. Mhm. 'Pag sinabing palitawin, yung bias nila, yung eisegesis na sistema ng pagtuturo, aba, Yan. ipinalitan nila katulad ng, "Bagamat siya'y nasaan yung Diyos," nang magsalin sila ng bagong salin, "Bagamat siya'y Diyos, ginawa ng Diyos, nawala na yung anyo." 'Di ba? Mhm. At saka meron pang yung binanggit ng kapatid na Jeriel, "I and my Father are one." Ang sinabi ng Mhm. kapatid na Jeriel parang konklusyon, no, that was a conclusive statement of our Lord Yahushua HaMashiach. Mhm. That was a conclusive statement, "I and my Father are one." The question is this, nang sabihin ng Kristong, "I and my Father are one," are they one in Godhead? Sila ba'y Mhm. iisa sa pagka-Diyos? Hindi ho. Kaya nga binasa natin ang mga, preceding, mga ano, yung mga aforementioned na mga verses. Yung mga verses sa unahan na 'pag Mhm. binasa natin, ang mga tupa, sa aking kamay ay hindi mapapahamak. Ang mga tupa sa kamay ng aking ama ay hindi mapapahamak sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan kaysa sa akin. Kaya pagdating sa John 10:30, I and my Father are one. So, they are one not in Godhead. No po. Mhm. Sila'y iisa ayon sa konteksto sa pagbabantay at pangangalaga ng tupa. At saka Yeah. kokontra po 'yun sa sinabi ng Kristo. Ang sabi niya, na this is life eternal, that they may know you, the only true God. Ngayon, if Ayan. Yahushua or Jesus according to you is another God, what kind of God is He? Is He true God? Sapagkat ang sabi Mhm. niyo, ang sabi ng Kristo, they may know you.
he is referring to the Father or Yahuwah, Deminoyo, the only true God. Now, if Christ is Jesus, if Jesus is another God, what kind of God is He? Hindi na Yeah. true, sapagkat isa lang ang true, eh, 'di ba? Mhm. Ngayon, meron pang talata yan Alam niyo, kapatid na Erning, ito nga, sige, siguro basahin din natin sa kanila 'to. sige, Maraming mga salin ng Biblia. Ngayon, ang isang salin ng Biblia na maganda nating bigyan din ng pansin, ito sa Lamsa, John yeah. 10:30. Ayan, Ayun, nababasa po ba natin 'yan? Ayan, palalakihin ko. Ayan, 30. Ayan, mas maganda 'yang salin na 'yan. Hmm. ayan, I and my Father are one in accord. Oh, o yun, sabi nga, nagkakaisa. Mas maganda 'yun nagkakaisa kaysa sila, ako oo. at ang Ama iisa. Parang ano, parang kumbaga sa ano, maling grammar yung ako at ang ama ko, ako, tatay ko, tsaka ako, isa lang ako, eh. Gano'n Ako yung kalito tatay ang mga ko. eskriba, kapatid na Mhm. Jeriel. Gano'n kapanganib ang ginawa nitong mga nagsisalin ng Biblia. Isipin Yes. ninyo, ha, kaya tayo ho, mga kapatid, kasi tayo naman ay hindi tayo nagparehistro, eh. Mhm. Sapagkat ang tunay na iglesia, hindi naman ipinarerehistro ng Hindi, orihinal hindi, ng tunay na may-ari, eh. hindi. Sapagkat maaaring sabihin niyo, "Oh, ministro, eh, wala pa namang gobyerno nung panahon ng Kristo." Anong walang gobyerno? Mayroon ng Roman. May mga Mhm. Romano na, may gobyerno na. Kaya nga magbabayad ka na ng tax kay ano, kay Uncle Romano, kay Yeah, Cesar, kay Uncle Romy. kay Ate Romy, 'di ba magbabayad? Eh, meron ng ano, meron na pong law, meron ng, jurisprudence noon. O pero Mhm. bakit hindi pinarehistro ng Kristo? Sapagkat Sabi nga, alam teka nito kapatid Ering, sige, dagdagan natin 'yan. Sa panahon nga nun merong registration ng bata, eh. May oo, mayroon. pinarehistro. Oh, 'di ba? Oo, 'di Pag-aralan meron. niyo mabuti. Oo, eh, kaso itong ating mga kaibigang mga 'wag magagalit yung mga kaibigan nating mga kaklase pa natin, eh, mga tagapagturo na, eh. Ang tanong ko nga Mhm. eto, eh, ano kayang ituturo nito sa mga estudyante nilang nagmiministro? Eh, di yun din ang itinuro nitong leader nila na kulang-kulang, Exactly. Yun din, yung pagbabago rin ng mga sabi nga, yung mga pinilipit na doktrina, pinilipit na inilipit na talata, doktrina. itinuro sa atin. Mabuti na Oo, lang nakita natin yung pilipit katulad ng Mateo 18:18. Paano naging oo, talaan yung tali? oh, Oh, tama paano ka yun. nagkaroon ng kapangyarihang magtala sa lupa para matala ako sa langit? Aba, Exactly. Ayun, malaking ano yan, malaking bogus, bina sabi nga. binanggit ng kapatid na Jeriel ang Mateo 18:17 'no, at, yun nga 18 ang kasunod dun, eh, ang Mhm, sino mang talian ano, ang ibig lang mhm, sabihin alam niyo, hindi naman ako marunong ng Griego 'no, ilang mga salita lang ang alam natin. Pero ang katapat po nito sa 18:17 ng Mateo, na sa 'pag binasa niyo sa Greek, Bible, may katapat naman sa English, eh. If he refuses to listen, ibig sabihin kasi dun sa 15, pagka ang kapatid mo nagkasala sa'yo, puntahan mo, privately mhm. kausapin mo. Yeah, mhm. Pagka nagkasundo kayo, eh, di Nagwagi nagtagumpay ka. ka sa Mhm, nagwagi ka. Pagka hindi naayos, magsama ka pa ng isa o dalawa para makatulong maayos ang problema. Pagdating po sa 17, ito ang sabi roon, eh, ha, 'pag hindi po makinig, eh, sabihin na sa iglesia, ito ang pagkakasabi, "If he refuses to listen to them, tell it to the ecclesia." mhm. Ayun, ecclesia. Yun Yeah. ang pagkakagamit na sa orihinal na Griego, ecclesia. Ano ibig sabihin nun, ecclesia? Gathering yon ng mga sumasampalataya sa Kristo. Okay, paliwanag Sabihin mo, po natin ng konti kapatid na Erling, ha? paliwanag natin yan. Ito, yung Grego, pagka inyo pong siniyasat yung salitang Ecclesia, ginamit yan ng mga Greeks doon po sa kanilang parliament. Correct, Yung mga gumagawa ng batas. batas. Ang tawag doon, Ecclesia. So, yung kalipunan ng mga sumasampalataya sa Kristo, Ecclesia din. Ibig Ecclesia din. sabihin, ngayon, sino sa Ecclesia yon? Yung kalipunan ng nagtuturo. Kaya sa 18, ang bilin sa mga tagapagturo, ayan kung paano magpapasya. Oo, tama. Hindi ho magtatala sa lupa para matala sa Oo, langit, ha? hindi talaan, Hindi hindi talaan talaan. 'yan, Sa oo. kapatid, ito po yan, kapatid na Jeriel. Ang dami na ng ating mga nakikita ko kasi talagang tuwang-tuwa silang ipakita. Ang daming mga mangangaral na sila 'no, ang dami Mhm, nila, libo-libong mga estudyante. Pero mhm, hindi ho batayin yung dami para yeah, sabihin totoo na po kayo, eh. Eh, nung yeah, panahon po ni Eliseo, o sino yun, Eliseo o si Elias? Yung Elias, kalaban niyo yung mga propeta ni Baal, si Elias mhm, yung kapatid na Jeriel, di yeah, ba? Naghandog sila, eh, hindi naman nagawang sunugin ng mga Diyos-Diyusan, eh, nitong mga
propeta ni Baal, ano? Pero ang handog nitong si Elias, binasa pa, binuhusan pa ng tubig, pero may apoy na galing sa langit, 'di ba? Nasupok. Yeah. Ibig lang sabihin, mga kapatid, hindi sa paramihan, hindi sa Mhm. kagandahan ng kapilya, hindi sa paramihan ng mga nakukumberte para sabing ikaw ay Yeah. kabilang sa tunay na tagasunod ng Kristo, kundi sa aral. Ang sabi ng Kristo, ang aral ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kaya hindi Mhm. puwedeng hindi kayo magsiyasat, mga kaibigan. Kailangan talaga magbasa kayo. Huwag niyong basta na lang paniwalaan kung ano yung sasabihin nung sino mang preacher, maging kami ho. Huwag kayong basta maniniwala. Magsusuri ho kayo. Basahin po ninyo, gamitin natin yung ating COCONUT, coconut. Mhm. Narito yung sa ating skull, naroon ang ating brain. God gave us that brain in order to think, 'di ba? Pagka hindi ka naging critical thinker, madali kang madaya, kapatid na Jeriel, 'di Yeah. ba? Ayun nga, sabi nga ng Biblia, 'di ba, na sa pagdami ng mga propeta, Oo, ano rin yung napagdami ng mangyayari. makasalanan. Ah, yeah. Bakit dumami Dumarami kaya? din ang mga makasalanan. Alam niyo kung bakit? Halimbawa, yang iglesia na pinanggalingan natin, magtuturo Mm, ng Mateo 18:18. oo. Oh, tinuro nila, dami nila na nagtuturo niyan. O sige, 3,000 kayo na nagtuturo niyan. O sa bawat isang nagtuturo niyan, nagbunga ng palagay na natin sa loob ng isang taon. Pinakamarami na yung 10 bunga, no? Mm, O yung iba nagdadalawampu. Sige, doon tayo sa 20. So, 30, yung 3,000, sabi nga pag kinuwenta mo, no, pag kinuwenta mo yung 3,000 na tignan natin, mas maganda yung meron tayong napagbabatayan, 'di po ba, kapatid na Erning? tama, tama. Ha? Oh, ito, sa yung pagka minultiply mo ang 3,000, naku, naghahanap po tayo rito ng ng Ano yun, calculator 3,000 times? times 20. O sige nga, tingnan niyo diyan. Ayun, Oh, times 20, ayan. Ayan, ilan? 60,000, Oh, 60,000. isipin mo 60,000 ang magiging makasalanan. Bakit? Bakit kamo? Bakit? Mali yung naging paniniwala, eh. Hindi ayon Tama. sa nakasulat. Oh, di ba? Isipin mo. Isipin mo kung gaano kasama natutupad yung nakasulat sa Biblia sa pagdami ng mga propeta, dumadami din po ang makasalanan. Anong klaseng propeta? Yung propetang ang itinuturo, eh, yung di umano'y nakasulat sa Biblia, pero ang paraan ng pagtuturo ay exegesis, hindi Yeah. exegesis. Yung kanilang sariling pananampalataya, yung kanilang sariling pagkakilala, o yung kanilang sariling tinatawag dito, Bias nila, yung bias. yung bias nila o naratibo nila, yun ang Mm. nakakarating sa tao. Katulad niyan, isipin mo, Mateo 18:18, gusto kong gawing itong talaan para ang Oo, mga tao, ang mga makontrol. aanib dito, ingatan yung talaan. At para magkaroon din ako ng kapangyarihan, na itala sila sa langit. Naku po, Pinaniwala tayo ron. Kaya ang marami diyan sa iglesia, naku, ayoko yung matiwalag. Ha? Pag tiniwalag ka nila, hahatulan ka ba ng Diyos? Ng kamatayan? Hindi mo alam yon. Ang Diyos lang ang umahatol. Ang pwede lang gawin ng mga nandyan sa iglesia, ha? Yung hindi ka nila kasama, yun lang. yun lang. Pero pagdating sa kaligtasan mo, ang Diyos nakakaalam nun. Yung Malay hindi nila mo nun. kaliligtas, ang Diyos din nakakaalam nun. Kaya Yeah. mahalagang magsasaliksik ang tao, eh. Alam niyo yung sa Tagalog nga may mas matindi pa dun sa salitang pagsasaliksik na mababasa natin sa Biblia, eh. O mag-uusisa, sabi ron. Ayan, inuusisa, dinadalirot mo. Sabi nga, Mm. dinadalirot mo, inuusisa mo yung nakasulat. Ito ba talaga ang totoo? Mateo 18:18, talaan daw. Pag wala raw ako sa talaan, mawawala ako sa talaan sa langit. Dinalirot mo ba yan? Inusisa mo ba yan? Kung totoo yan. Pero lahat tayo, kapatid na Erning, sumampalataya tayo dyan. Di ba? Totoo yun, totoo yun. Pinaniwalaan natin yan. Itinuro Ano pa pala? natin yan, Ay, itinuro nako, pa oo. natin. Bogus pala. O, di ba? Bogus alert pala yun, Kaya eh, no? yung gumawa ng leksyon na yan, ayan ang napala. Kung buhay Yeah, lang yun, kapatid na Erning. kagulo-gulong buhay. Oo, isang masakit na
na pangyayari sa buhay niyo. Isipin mo yung Kasi nangyari sa mga kapatid anak na mo. Jeriel, sila din ang nagturo, bawal ang magdagdag, bawal ang magbawas, Mhm. gaano hindi dapat idagdag at ibawas, kahit tuldok o kudlit. Eh hindi lang kudlit at saka tuldok ang ginawa. Binago yung salita mula sa tali, ginawang talaan eh. Mula doon Ayan. sa resolusyon, sa problema ng kapatid, ginawang registration. Naku, ayan na, 'di ba? Yan ang isang malaking, ah, Paulit-ulit natin sinasabi yan. oo, pagkakamali na ginawa Oo. ng isang leader. Nasabi nga ng Biblia, eh, 'di ba? Maliwanag yung sinasabi ng Biblia, madalas naming basahin yan sa inyo. Hanapin po ninyo, i-Google ninyo itong sinasabi namin. Madali namang maghanap diyan katulad ng pinakita namin sa inyo. Ha? Ang sabi ng Diyos, "You are my temple." Kayo ang aking mga templo. Ha? "Do Mhm. not destroy my temple by corrupting it with false doctrine. Oh, because I will destroy the destroyer." Yan ang sabi ng Diyos. Nako. Kaya hindi ho tama ng isang preacher mag-iimbento ka ng aral, eh, 'di ba? Tapos yung mga tayo noon nung nandiyan tayo sa iglesia, naku, paniwalang-paniwala tayo. Alam niyo kapatid na Erning, marami naman tamang itinuro din, 'di ba? Ngayon Marami rin. ito isa sa mga hindi ito kwentong kutsero, ito ay karanasan ko bilang isang tao mula Mm. sa aking mga ninuno. Ah, ang aking lola, kapatid na Erning, ano, ay naging iglesia daw sila noong 1918. Aba, matagal na. Mga O pioneer. opo, 4 years pa lang yung iglesia. Oo, 4 Iglesia years din pa. sila, eh, oh, 'di ba? Mga taga Batangas 'yan, yang Mm. mga ninuno kong 'yan. Ngayon, kinuwento niya nung nabubuhay pa siya, nung ako'y teenager, na maraming kwento, eh, na kinukuwento sila karanasan nila, eh. No'n daw panahon nung 1921, kung tama yung recollection ko, Hmm. 1921 daw, itinuro ni kapatid na Felix Manalo sa kanila na ang Kristo ay tao. Yan yung pinag-uusapan natin, eh, 'di ba? Okey. Tao ang Kristo. Ngayon, sila ay nagbulong-bulungan. Kasi Mga puro miyembro. Katoliko at Protestante yung karamihan sa Oo nga. kanila, eh. Naniniwala silang ang Kristo ay Diyos, eh, 'di ba? Yeah, totoo 'yan. Bulong-bulungan sila. Tapos tumigil ang bulong-bulungan, sinampalatayanan nila. Eh, ang tanong ko, eh, bakit niyo sinampalatayanan? Siniyasat niyo ba? Hindi kasi naniwala na kami sugo siya, eh. Naku, yung pala ang Ayun. kapangalan, 'di ba? Kaya kahit isinusugo ng Diyos, puwedeng magkamali, eh. Ano katunayan? Kamali si Moises, naparusahan. Mm. Nagkamali yung mga ibang si Ezekias, mga sinugo ng Diyos yan, eh, hindi ba? Yeah, Kasi corruptible po lahat ng mga tao. Isa lang ang tao na incorruptible. tama. Oh, Isa lang. ang Kristo, si Yahushua lang. Kaya kung ano yung sinabi ni Yahushua dapat nating malaman. Katulad niyan, itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang sabi niya. Ang tinutukoy niya, itatayo niya yung mga tao. 'Di ba? Tao. Yung mga tao, mga templo yun. Itatayo niya Yeah. yung mga templong yun. Yung mga taong yun, iglesia, ang tawag doon, kalipunan. Oh, kalipunan. Hindi siya magtatayo ng organisasyon. Hindi. Hindi siya magtatayo ng organisasyon. Actually, hindi naman church ang ipinangaral ng Kristo, eh. Pag Hindi. pinag-aralan na natin 'yan, 'di po ba? Ang kanyang itinuro sa tao ay yung tungkol sa kingdom na Mhm. darating. So, yung Tama. yung sa kingdom na darating, sapagkat ang itinuturo niya yung gagawin niyang paghahari dito sa lupa. Yeah. Yun ang kingdom ng Diyos sa lupa na tinatawag din natin millennial kingdom sapagkat he will reign for 1,000 years. Yun ang ipinapalaganap ng Kristo noon. Hindi yung church. Ha? No, hindi Wala gano'n. pang salitang church o iglesia sa panahon na yon. Ang ginagamit nila, iglesia Iglesia. or Ay, kahal, ngayon, gathering. Ayan. kapatid na Jeriel, ano katunayan? Aba, nung edad 30 years old na mag-umpisa ng ministeryo ang Kristo, eh. Anong ginawa niya? Una siya nag-recruit ng mga taga-sunod niya, mga apostol, 'no? O yung Mhm. iba, mga mangingisda, "Ay, halika kayo, sumunod kayo sa gagawin ko kayong mamamalakayan ng ano, kaluluwa ng mga tao." Mhm. Ano yun? Gathering yun, eh. Hanggang sa Mhm. nagkaroon na sila ng pagkakataong mangaral, hanggang sa nang ang Kristo'y umakyat na sa langit, ang iglesiya'y lumaganap, 'di ba? Noong panahon ng Pentecostes, "Huwag muna kayo ang wikang aalis diyan," sabi ng Panginoong Yahushua sa Jerusalem, "hanggang sa matanggap niyo na yung Espiritu Santo."
Nung matanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo, nag-umpisa na silang mangaral. Sabi ng Kristo sa ibang talata ng Biblia, ang gagawin ninyo higit pa sa nagawa ko. Bakit? Mhm. Pagdating sa pangangaral, higit nga ang nagawa ng mga apostol kaysa Kristo. Sapagkat ang Mhm. Kristo nangaral lang sa loob ng 3 taon at hindi malalayong lugar ang kanyang narating, kapatid na Jeriel. Pero nung Mhm. siya'y nasa langit na, isinugo niyang Espiritu Santo, nag-umpisang mangaral itong mga apostol, dumami ang iglesia, ang gathering ng mga mananampalatayang tagasunod ng Yes. Kristo. Ang unang nabautismohan yata, kung di ako nagkakamali, 3,000. Sunod ay 5,000. Sunod ang bautismo, araw-araw na ang Mhm. bautismo. Kaya lumaki ang iglesia, ang gathering ng mga mananampalataya sa ating Yeah. Panginoong Yahushua. Hindi ho Mhm. church. Hindi siya Yes. nagtayo, hoy, hali kayo. Juan, Pablo, sumama kayo rito, magtatag tayo ng kapilya, magtatag tayo ng organized religion. No. Sapagkat pagdating sa religion, pag sinabi niyong religion, galing po yan sa salitang religare. Nang ibig sabihin ng religare ay ano, kapatid na Jerel? Mhm. Reconnect or way back to Yeah. God. O di Yeah. ba? Way back to God or to Yeah. reconnect. Why do we need religion? Sapagkat ang tao po ay nahiwalay sa Diyos, disconnected with God eh. In what way? Sa paano tayo na disconnected sa Diyos? Dahil sa ating mga kasalanan. Di ba? Pag binasa Yeah. niyo ang aklat ng Roma. Kaya kung tayo nahiwalay sa Diyos, di po ba? Nawala na tayo ng karapatang maglingkod sa Diyos dahil sa kasalanan, nagsugo ang Diyos. Ang isinugo niya, hindi rin gaya nating taong makasalanan, kundi Yeah. taong hindi nagkasala. Bakit? Hindi pwedeng managot yung taong nagkasala sa kasalanan ng iba, sapagkat siya mismo nagkasala eh. Kaya ang isinugo ng Panginoon Diyos na si Yahuwah, ang kanyang bugtong na anak na banal, na hindi nagkasala. Ano layunin? Para siya nang mamatay at umako sa kasalanan ng mga taong ginawa niyang templo niya, ginawa niyang kasama doon sa iglesia o gathering na mananampalataya sa Kristo. Yes. At Di ang ba, number one kapatid na na Jerry? focus ng Panginoong Yahushua sa kanyang pagtuturo ng gospel, hindi Mhm. yung church na No. sinasabi ng tao. Alam niyo, Oh, basahin natin yan. I-share ko sa inyo, no? sige. Ito ang pakay ng ating Panginoong Yahushua, no? Kung ano yung, sabi nga dali ha, tayo po muna ay mag-share. Nagre-research. Oo. Ayan, ito, share tayo. Ayan. O, ayan, Okey. sabi diyan, no? Maliwanag eh. Di ba? Sinasabi diyan Ah, Hindi pa Mark lumilitaw. 1. Ayan, Mark Wa 1, 4. okey. 14 yata, 14. Mm. Ayan, ito, ipapalaking ko. Palaki Yan, natin. Yan. yan. Now after John was put in prison, Yahusha came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Yun. Mm. Yan po And saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So the gospel was being preached, not for the church. Hindi yung No. dahil doon sa iglesyang sinasabi ng maraming religious leader ngayon. Ang Kristo ay nag-preach ng gospel na tungkol sa kingdom of God. Ngayon, Oo. alam niyo yung iglesyang pinanggalingan natin para sabi nga para mabogus ang maraming tao. Sila daw kapatid na oo. kapatid na Erning, sinabi nila, ano daw ang kingdom of God dito sa lupa? Ayan. Yun babasahin nila yung Lucas 12:32. Huwag Yeah. kayong matakot, munting kawan, sapagkat sa inyo ipinagkaloob ang kaharian ng Diyos. Yan, yun na. Yun na ang mangyayari, Ay, 'di ba? alin daw yung munting kawan? Tatakbo Mhm. sila sa lamsa. Take heed Yeah. therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ. Oh, which He has purchased with His own blood. Makatwid para sa kanila, lulukso sila. Mula sa Lucas 12:32, nandoon yung sa munting kawan daw ipinagkaloob yung kaharian. Talaga naman nakasulat po yun. Tapos ang bagsak nila doon sa ano yung kawan, yun ang iglesia ni Kristong tinubos. Samantalang pag binasa nyo sa The Living, yung True Life Version, community. Mhm. Community ang itinatag ng Kristo. Hmm. Congregations of believers o kaya Yan. ay mga taong mananampalataya sa Kristo. Oh, Hindi niya itinatag kaso yun, pinagsama-sama niya. Yan yung pinagsama-sama niya. nagsasama-sama. Oo, ang Hmm. ang ginawa ng iglesia ni Kristo, binigyan nila ng emphasis yung mas mahalaga yung iglesia, 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 iglesia. Nawala na ang Kristo, Yeah. nawala ng Tsaka Yahushua, nawala wala na na rin yung yung Yahushua, kingdom. Ngayon wala na rin yung kingdom. kung i-preach yung kingdom, ang sabi Sila nga lang nila daw.
sa paghuhukom, maliligtas tayo. Na yung kingdom na yun ang bayang banal, no? Mhm. Na City of Gold. Nawala yung millennial kingdom. Nawala yung millennial kingdom. Ano, Ayaw nawala. nilang paghariin ang Kristo ng 1,000 years. Saan maghahari ang Kristo? Doon sa City of Gold? Hindi Hindi puwede pwede. ron. Hindi Nandun si pwede. Yahuwah. Doon siya susuko. Ayun. Pagkatapos niyang pasukuin ng lahat, doon sa millennial kingdom. Yan ang message. Pero yung itinuturo natin noon, nung tayo ministro pa ng iglesia ni Kristo, bogus ang marami dyan. Meron tama, pero hindi lahat tama. Kaya ang nangyari na yan sa iglesia. Sabi nga nung magdiriwang anya tayo ng ika-100 anibersaryo, sa halip Oo. na tayo'y nagdiriwang, nagkakagulo. Sabi nga, napahiya tayo di ba? Iniya tayo ng Yeah, Diyos Hiniya totoo tayo 'yan. ng Diyos. Ha? Sa ika-100 taon. Bakit? 100 taon na nagtitiis ang Diyos sa maling Oo, paraan pinagtiyagaan, Di ba? oo. 100 taon pero ang pagpamayabang nila, kapatid na Erning, ang ipinagmamalaki ng iglesia, yung accomplishment nila. Hindi nyo ba Naku, naiintindihan yung sinasabi nyo? Huwag ninyong ipagyayabang ang inyong kakayanan, ang inyong yeah. nagawa. Kung meron kayong gustong ipagmalaki, yan ang sabi ng Diyos Di ba? Mm. Yung kilala nyo ako. Hindi nyo nga kilala ang Diyos Oh, Ano 'yan basahin pinagyayabang? natin sa Jeremias din 'yan, eh. Kung hindi ako Mhm. nagkakamali 7:24 yata 'yan, na kung Sige, mayro'n man basahin tayong natin. dapat na ipagmalaki, uh 'yun. Sa Jeremias. O di hanapin po natin yan. Basahin nga Sabi nga, natin madali sa naman lahat yan Di ba? yeah, Nakikita nyo kami, nasa nakikita nyo kaya lang nga itong mga talata. nagre-research tayo, eh. Ayan, Mm. Jeremias ano po? 7 yata 'yun, eh. Oh, Mhm. mababa 7. makikita rin natin 'yun. Oh, Saan po dyan? sa 27 kaya natin 'yan. 7:27. Therefore, you shall speak all these words to them, but they will not obey you. You shall also call to them, but they will not answer you. Oo, Yan ang hindi na sinasabi niya. makatuwid, nagyatan. Ah, basta nandiyan 'yan sa Jeremias 'no, katunayan Mhm. nagre-research tayo, kaya hanapin natin na ang sabi roon ay, huwag kayong magmalaki, kung mayro'n man kayong dapat ipagmalaki yung kilala niyo ang Aha. Diyos, hanapin nga natin 'yun. Yeah. Sabi nga, ano tawag doon sa pagmamalaki? Brad, You have to be proud of, yeah, boast. Sabi nga, yeah, boast that matatagpuan din natin 'yan. you know me. Yun ang sabi. Tignan natin. Wala dito. Hanapin po natin yan, ha? Boast that you know me. Sabi nga, ito pinakikita namin sa inyo kung paano kami nagre-research. Ha? At ang pagre-research na ito, hindi inaaprubahan ng isang tao, katulad doon sa iglesia. Pagre-researchin, pag Sa hindi ano gusto. pala, hindi pala sa 7, 9 pala, 23, Ah, oh 'yun. ayan. Puntahan natin. Sabi nga puntahan Ganyan kami natin mag-research. Salamat sa po sa technology Jeremias nito. din po, Jeremias O 9. Jeremias 9:23. Ayan, Jeremias 9:23. Sabi nga diyan, madali ho kayong matututo di ba? Kung Oo, ayan. pag-aaralan niyo yung Biblia Ito po, but Shem and Japheth took a garment. No, Tama ba to? sa ano Jeremiah, 'yan, sa Jeremias. Jeremiah Jeremiah pala. 9:23. Nasa Genesis ako. Sorry. Oh, Sabi nga, alam niyo naman itong kaya nga 9. research, eh. Ayan, Jeremiah pala. Napunta tayo sa Genesis. Oh, 27, 9:23, 24. 23. Thus says Yahuwah, let not the wise man glory in his wisdom. Ayan. Ayun, Let not the mighty man glory in his might. Ayan, kung ano-ano yung pinagmamalaki nyo. Nor oo, let the rich man glory in his riches. Kung ano-ano yung na-accomplish nyo, pinagmamalaki nyo. But let him who glories glory in this, that he understands and knows me. Nakalimutan na yan ng marami. Tingnan nyo meron silang sariling channel. Yung Net oo. 25 nila. Ha? Ano sa Yung Net Tagalog yung Net 25? Yung Net 25, ewan ko ba kung ano yun, yung ano ba yung Lambat net? 25. Lambat, 25 lambat. Oo, parang gano'n 'yun. Ayan, yung Net 25 nila, ayan, yung Net 25. Ah, yan, nagpapahayag yan ng news. Isipin nyo Oo, kasama sa news, yung yeah. nabili nilang lumang kapilya ng ibang reliyon. Tapos, Oo, nagpo-propaganda. Ang sabi nila, dahil nagsasara na raw yung ibang mga reliyon. naku po. Hmm, May propaganda yan Ha? Bakit?
Kaya nila binenta sa inyo dahil magpapalit sila ng mas maganda. Yung binili niyo bulok, ha? Bulok, pagkatapos pipinturahan niyo, re-repair niyo ng konti, pagkatapos ihahandog niyo sa Diyos. Di ba pananampalataya natin nung iglesia tayo ni Oo, Kristo? Ang mga hindi iglesia ni Kristo sa dyablo, ang lahat sa ng dyablo. simbahan. Oh, so yung kapilya nila, yung simbahan nila, yung mga miyembro nila, ayon sa paniniwala ng isang iglesia ni Kristo, sa dyablo. Eh binili Oo, mo yung kapilya ng sa dyablo. Eh di kapilya oo, ng dyablo. oo, Pininturahan mo, pininturahan tsaka lang. mo inihandog sa Diyos. Ano kang klase, brother? Ha? Yung sa Pinagmamalaki. dyablo, inihandog mo sa Diyos, Hmm, pinagmalaki mo pa. nako, Alam nyo, yung kayabangan, no, huwag kayong magdaramdam. Sabi nga, bato-bato sa langit, huwag may kayong tamaan ay tamaan, ano, tamaan ay huwag magagalit. yeah, Pero dito sa amin, bato-bato sa langit, ang tamaan po ay bukol. yeah, Sorry, totoo yun. mabubukulan kayo, di ba? Huwag kayong magagalit. Tignan nyo, kung ako sa inyo, ang ipagmalaki nyo, kilala nyo ba ang Diyos? Ayun, Huwag niyo na ipagmalaki yung mga na-accomplish niyo kasi yung mga kapilya po ninyo, hindi naman ho, sabi nga quality talaga 'di ba? hindi, hindi, Ikumpara niyo dun sa punta kayo sa Europe, tignan niyo yung mga kapilya o simbahan ng Iglesia Katolika, talagang quality, pati yung pagkakagawa quality, ha? Tsaka tumagal na ng isang libu-libong taon. Wala pang 100 taon yung pinakamatanda niyong kapilya, 'di ba? wala Tapos pa lagay ko wala pa. ipagmamalaki. Gawa sa simento at saka sa bakal at saka Mm, pininturahan. Oh, hindi yan ang ipagmamalaki. Alam nyo kaya natin nasasabi 'to, kasi propaganda yan, 'di ba? Hindi doctrinal. Kung ikukumpara niyo sa doktrina, sabi ng Diyos, ano, kung may ipagyayabang kayo, hindi yung sarili niyong kalakasan, hindi yung katalinuhan niyo, hindi yung kayamanan niyo. mm, Kasi na pinagmamalaki niyo yung kayamanan niyo, meron kami nito, meron kami nun, kayo wala nito, kami meron. mm. Tapos sasabihin pa, inggit lang kayo, sasabihin ng Oo, mga sasabihin niya vlogger gano'n. na members nila. Oo, inggit lang Hindi, ba't kayo. natin kaiinggitan yan? Hindi nga namin kailangan yan, kami nga yung templo eh. Di ba? Kayo pumapasok kayo sa templo para kayo ay makasama ng Diyos. Oo, Sa pananampalataya po ng mga Yahusian, sa bagong tipan, ang Diyos at ang Kristo papasok dito. yes, Oh, dito sa ito yung katawang ito, templo eh, yung di ba? dwelling place. Yeah. Itong dwelling place nila. Kaya ang nagiging kaugalian, mabuti. Hindi ho Hindi ba? at saka hindi kapatid na Oo. Jeriel, ang sasalubong ba sa Panginoong Yahushua sa araw ng rapture o harpaso ay mga Mm. kapilya o mga taong Mga pinagindapat? tao. Yung mga Oo, taong pinapangin-dapat. At saka sabi nga sa paghuhukom na final judgment, susunugin yan lahat eh. sunog din yan, O, eh. Hmm, bakit magiging mahalaga sa Diyos yung mga building na yan, susunugin niya nga. Hindi mahalaga sa kanya yan. Ang mahalaga sa kanya hmm. noon, na templo, yung ipinatayo lang ni Solomon. Kaya Nasira yon 2 beses. oo, Di yeah. ba? Kaya sa panahon ng Kristo, idiniklara niya, tayo templo. Kaya hindi ho maiinggit. Una, ba't kaiinggitan kayo? Ayan ang sinasabi kasi nung iba Oo, yeah. kinaiinggitan daw sila. Ba't kaiinggitan kayo? Una, hindi naman sa inyo yan ang mga miyembro. Di ba? Sino may-ari niyang lahat na yan? Dito lang Dito lang Oh, sa Amerika, yung o sa Amerika. kinadistinuhan ko. Yes. Nakaporma ba yung mga miyembro nung ibenta yung kapilya nyo at ibinila kayo ng mas bulok? Oh, sige Mayroon nga. ba gano'n? Ay naku, meron. Sa Colorado Springs. Naku, Yeah. Tapos sabi nila, binibenta daw yung mga kapilyang yun o yung mga simbahan na yun dahil daw sa wala na raw miyembro. Hindi. Mas malaki sila sa inyo. Pinakita pa natin yung litrato nung nakaraan, di ba? Yung oo, binili nila bulok, yung pinatayo nung malaki, pinagbilan nila, mas malaki at bago. mas Oo. maganda. At mas mura kaysa doon sa pagkakabili nila. At saka meron Di pa ba? silang binili dito na ghost town na Ayan, nako. Ghost town na nga wala. Alam nyo kasi akala nila Kaya nakita nyo ano nangyari. Pinipilit kayo ngayon magbenta ng mga ibinubungad doon. Mushroom. Di ba? Oh, yeah. yan po ay katotohanan. Hindi ho paninira yan.
We just want to explore many things. Huwag niyong ipagmayabang yan. Ano po? Huwag kayo magdaramdam sa amin. Dati, mga kapatid pa rin namin kayo eh. Ang Yeah. ating pinupuna, yung doktrina na itinuro sa atin na questionable. O, katulad niyan. Nalalabag nyo ito. Sabi ng Diyos maliwanag eh, let not the wise man glory in his wisdom. Oh, let not the mighty man glory in his might. Sabi niya, nor let the rich man glory in his riches. Sabi niya, but let Oo. him who glories glory in this, that he understands and knows me. Eh yung Ayun. palang paghuhukom pa lang kapatid na yan, they don't understand it already. Yeah. At Di saka in ba? addition to that, kapatid na Jeriel, sila laging nagsasalita at lagi nilang sinasabi, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang Mhm. pangalan mo. Di ba? Yeah. Pangalan mo. Ito, Sabi ng ituloy Kristo, natin. Ito po, oh, kapatid na tuloy Erning, natin. Tuloy that natin. he understands and knows me, that I am, yung the Lord na yan, no? Tingnan nyo, Lord, oh, capital. capital letter, pangalan ng Diyos yan, tetragrammaton yan. Yeah. That I am Yahuwah exercising loving kindness. Paano ka nagkaroon ng loving kindness? Paano kayo nagkaroon ng loving kindness? Yung walang kasalanan, pinakulong nyo, tuwan-tuwa pa kayo. Oo. Ha? Isipin niyo? Kinasuhan nyo, tapos pinakulong nyo. Yan, si kapatid na Angel, nakakulong. At yung apo ni Ka-Erding panganay, nakakulong. Oh. Hmm. Ano pa? Tapos Yung loving nanay kindness. niya. Yung nanay niya, nandito sa Amerika. Hinanap mo ba? Di ba? Sabi dito, exercising loving kindness, judgment, righteous judgment. Yun nga, tamang judgment. Ano? Paghatol. And righteousness in the earth, for in this I delight, says Yahuwah. Brad, siya ay ibinilanggo ng walang malang hearing. Hanggang ngayon, Nauna, nakabilanggo. Oo, walang hearing. nauna yung parusa bago yung pagsisiyasat. Yeah, sabi nga dito sa Amerika, sabi nga ay innocent until proven guilty. Doon guilty Correct. until proven innocent. Baliktad. Baliktad. Di ba? Parusa muna, kulong muna. Tapos sabi nila, kasi yung kaso niya, non-bailable. Bakit? Non-bailable. Ano Non-bailable. niya yung mga armas na pinakita niyo? Sige nga, ano niya yun? Hindi, At saka kung talagang nag-aarma siya, talagang do or die na siya. Hindi ba dapat yeah. pinaputok niya sa inyo? Di Hindi, ba? Hindi hindi naman naman niya ginamit. At saka bakit lumabas yun nung umalis na sila? Correct. Nung Alam niyo, sila'y alisin doon, kapatid na Jeriel, sa Tandang Sora, ba't wala silang Mhm. natagpuan? Nung mawala Yeah. na sila roon, saka nasabi nila, naku, ang daming mga armas, naka-plastic Ayan. pa. Ano yun? Mhm. Plantation? At saka ito pa isa. Hmm. Yung bahay na yun, isang bahay lang buo yun eh. Oo. Bahay din nung taga-pamalo. Pagkalatan yun, tsaka nung dating mga ano ba naman yan, di ba? Sa mga katwid, mga kapatid, dapat nyong usisain ang mga bagay na ito. Napakahalaga ng pagsasaliksik. Ngayon, meron kaming nakakausap na mga miyembro ng iglesia. Ang sinasabi natin, hindi namin kayo inaakit na umalis niya sa iglesia. Gusto nyo dyan, dyan kayo. Pero pakinggan ninyo ang sinasabi ng Biblia. Ito dapat na maging pananampalataya natin sapagkat ang itinuturo ng Panginoong Yahushua na siyang Kristo ay ang tungkol sa kingdom. Doon malaki ang ating mali kapatid na Erning. Yung Mhm. tungkol sa pagmamana ng kingdom na yun Di ba? Yeah. Ang sinasabi natin lagi, sa paghuhukom, ako'y ligtas. Ako'y ligtas. Di ba? Mhm. Ligtas na Oo raw yun. sa paghuhukom. Hindi mo alam yung scheduling ng Diyos. Yeah. Sabi nga, kung ikaw'y may pagmamalaki, dapat yung naiintindihan mo at kilala mo ko. Di ba? Hindi mo Ay, yung, naiintindihan kung ano plano ng Diyos. Kulang-kulang yung pinakain. kulang-kulang. Di ba? At saka yung pag sinabing relihiyon, ano, yung pinagmamalaki nila, no? Religare way back to God. Alam naman natin ang ating relihiyon o susundan natin dapat ay isa lang eh. Mm. Yeah. Hindi ho organisasyon, kundi tao. Sino ang Yes. tao? Ang Kristo. Ngayon, ang tunay na sumunod sa Kristo, yun ang mga taong bumubuo sa tunay na relihiyon. Ano Mhm. ang katangian nun? Basahin natin Oh, sa James. Sa James ayan. Ito po. 1:26 to 27. Sabi nga, nasa Biblia yung mga katanungan, pwede nating basahin, pwede nating usisain. Ngayon, tsaka Yan. natin po, yan ang maging pamantayan natin o timbangan natin ng ating magiging paniniwala. James 1,
27, 26, 27 yata yun. If Sa anyone pinakadulo. among you thinks he is religious, ayan, Ayun. palakihin pa natin yan. O Malaki yan, para yan. makita nyo. Nakita na po ba nyo yan? Oo. Ayan. Kasi ito yan, If, bago natin basahin yung kapatid na Jeriel sige. itinuturo nila, malapit ng paghukom. Huwag na kayong manlalamig, sabi nila. Huwag na kayong bibitiw sa inyong mga katungkulan, lalo kayong Mhm. tumalaga sa inyong tungkulin at hawakan yung maigpit, huwag maagaw sa inyo ng dyablo sapagkat ay kabilang sa tunay na relihiyon. Teka muna, basahin natin ang tunay na relihiyon. Ayan, basahin natin kapatid na Jeriel. If anyone among you thinks he is religious, Ayun, ayan, and does not bridle his tongue but deceives his own heart. Naku, yan ang pinakamasama, Brad. Niloloko mo sarili mo. sarili mo. Yan. This one's religion is useless. Useless yung religion mo. Yan yung religion mo. Kasi nga, itong mga nagsalin, ginamit yung salitang religion as an organization, church yan yung tinutukoy Yeah. dyan Di ba? Iglesia yan. Oo. Pure and undefiled religion, ayan, before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Nako po, papasa ba sila diyan? Ay, Yan palang bagsak. bagsak na ang Grabe. leader nila Bagsak. Bagsak Ngayon, yung na mga ministrong nagtuturo dyan, kapatid na Erning, Oo. huwag na po tayong magdakdakan. Kasi yung tinuturo nyo, di naman galing sa inyo Di ba? Hindi. Ipinatuturo sa inyo. Hindi naman kayo Yes. pwedeng pumalag. Kahit na Hindi. makita nyo, medyo mali yata ito Papalag Tatahimik ba na lang kayo? tayo nun. Oo. Tatahimik sila ron. Ako, tahimik din ako nun. Bagamat meron akong katanungan, hindi ko na masabi. Maliban nung binuksan na ng Diyos yung isip mo, Yeah. at binigyan ka na ng lakas ng loob, kasi nga may Espiritu Santo ka na, Oh, di yeah. ba? Yan ang Hindi ka na magpapalakas sa iyo. natatakot, aba, mali pala to. So alam niyo po, lahat ng tanungin kong mga kasama natin ngayon, kung ano naramdaman nila nung tiniwalag sila at nabasa yung pangalan nila dyan sa iglesia. Isa lang ang Masaya. damdamin natin, bro. Ang saya Di Masaya ba? natin. Ang Yeah. saya. Bakit? Ngayon, yeah. Chosen Hmm. Chosen. Ay, kasama na doon sa iglesia Ngayon, ang Aha. sabi rito, let us give emphasis on this. Pure and undefiled religion before God and the fathers is this. And the Father is this. To visit orphans. Sino ba yung mga orphans na yun? Yung mga ulila. Ulila. Geriel. Mhm. Binisita ba yon? Hindi. Nako, kinawawa Bali ba, kadugo pa And Widow. to visit the widows. Ano yung widows? Mga ano yan? Byuda. Mga balo. Oo. Nag-iisa na lang sa buhay. Bali Ayan. ba, lalo kung kadugo pa. Nako, hinanap ba? Nako. Mayroong nag-text sa akin, kapatid na Jeriel. Totoo ito, hindi ko lang babanggitin na pangalan. Kinukumusta tayo. Sabi, Mhm. Erning, buhay pa ba si Mami? Ang Mhm. tinutukoy niya, ang ina niya ng Yes. tagapamahalang pangkalahatan daw ng Iglesia ni Cristo, si Aha. Katene. Ang sabi ko, ang alam ko ay buhay pa ang Katene. Matanda na nga lang siya at may sakit. Pero buhay Mhm. kapatid. Kasi Totoo. dito sa Pilipinas po, ang sabi ay nabalik na sa talaan ng iglesia bago namatay. Namatay na raw po Naku, huwag ka maniwala ron. Sapagkat ako mismo, isa sa saksing buhay, nakausap ko ang Kateni Yeah. ng buhay. Buhay na Mhm. buhay ang Kateni. Sabi nga, yan ang isa sa napakasama. Hindi, Brad, kung yan ang iyong ginagawa, ang sabi ng Biblia, hindi mo dinalaw yung nanay mong byuda, hindi mo tinulungan yung kapareho mong orphan. Orphan sa tatay, di ba? Sa tatay. Oo, hindi mo tinulungan, hindi mo dinalaw. Yung religion mo, sabi nga, Useless. useless yan. Yung religion mong yan, useless yan. At saka sabi diyan, Bogus. dinadaya mo ang sarili mong puso. Kaya Totoo yun. Yan ang masakit dun hindi ho namin salita yan. Yan ang Nasa Biblia. mababasa nyo sa Biblia. Kaya yan po ang aming isinishare. Kaya mga kapatid namin, diyan sa iglesia, at kung ano mang religious organization kayo kabilang diyan, sabi nga yung iba kasi, kapatid na Erning, Mm. ang relihiyon o yung pananampalataya ginagamit para alipinin ng iba. O tingnan niyo ang nangyari diyan. Yan nga ang isang papaksain natin sa ating Mm. mga pagsamba. Kaya dumalo kayo sa pagsambaw natin Yeah. sa araw po ng Sabado at Linggo. Ay ang nangyayari sa Iran. Tinatanggihan na po yung Islamic tawag diyan, Islamic Republic
Di ba yung Islamic, ibig sabihin niyan, Quranic. Yung Oo, kanilang batas galing sa Quranic. Quranic, Quran. sa Quran, oo. Oo. Ngayon, masama din yung nanggaling sa Biblia yung batas ng isang bansa o yung mismong batas ng Biblia ang ipatutupad mo. Hindi pwede yun. Kasi mayroong freedom na ibinigay ang Diyos sa mga tao pagdating sa reliyon o pagdating sa magiging pananampalataya. Actually, sabi nga ng Diyos na yan ay babanggitin din natin, you can Mm, choose between life and death. You can choose between cursing and blessing. Ikaw mamili. Di ba? Eh, mm. hindi, yung gagawin mong batas yan at pagka ayaw sumunod. Eh, yung nangyari sa Iglesia Katolika na nagtayo ng inkisisyon dahil doon. O yung Dam nangyayari din daming dyan sa pinatay. ibang mga Islamic state na mali lang ang suot ng hijab eh. Pinitay na yung, pinatay na Oh, yung binitay. batang Tingnan babae. mo. Di ba? So yung mga bagay na yan, paano naging pure religion yan? Yan nga, sabi nga kung pag-uusapan natin. Pero sabi nga, pag-aaralan natin in the religion in the real sense of the word. Ayan, Correct. yan po ang ating. Tayo, ano ba ang ibig sabihin ng religion sa atin bilang mga tagasunod ni Yahushua? Malalaman po natin yan. Pero yan, yung ating binasa ngayon na talatang yan, ang tunay na sumasampalataya sa Diyos. Ang tuloy na merong pagsunod kay Yahushua. Yan ang gagawin niya. Ayan, no? Gawin mo yan. Ano yan? Bisitahin mo yung mga naging ulila at saka yung mga widow. Ibig sabihin, tulungan natin yung mga Yun ganong ang punto tao, di roon. ba? Tulungan natin damayan. Oh, mahalaga yan eh. Otherwise, Kapatid na Jirel, sisingit sila ron. Kaya nga kami may lingap sa mamamayan, eh. Oh, ano sagot natin dun? ngayon, yung lingap na yan, alam nyo, questionable pa rin yan eh. Naglilingap kayo, nagbibigay kayo. Sabi nga, alam nyo, may kasabihan, ano? Ano At sabi? ito, tinuturo natin, bilisto pa tayo. Yeah. Sa halip na bigyan kita ng isda, kapag ka nagugutom ka, dahil meron akong ekstrang isda, at tuwing magugutom ka, hingi ka ng isda, bibigay naman ako. Hindi ba mas mabuting bigyan na lang kita ng pamingwit? Tutok ang Di ba panghuli mas, ng isda. oh, maray kayo mga isda. Oh, di ba? Yung lingap sa mamamayan, walang masama diyan. Kung Mhm. lilingap ka na hindi mo ipagyayabang. Yes. Kasi nakasulat din sa Biblia, you do charitable work, keep it a secret. Correct. Correct. Oh, eh hindi. Nandun pa sa net 25 ninyo, sa lambat na 25 lambat ninyo. Oo. Kaya tama, net Internet. 25, 25 lambat, nilalambat yung tao eh, di ba? Pasensya na kayo ha. Gusto lang nating maging is ang ating usapan. Pero yung pikon, pasensya na kayo kung napikon kayo. Eh, minsan talaga nakakapikon yung totoo, kapatid na Erning eh. Oo, na O, di ba? masakit 'yun. Masakit talaga Kaya tanggapin yung nga totoo sabi eh. ni Pablo, eh, "Sana 'wag akong maging kaaway na ninyo dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan." Oo, masakit yan eh. Masakit talaga yan eh. Nasasaktan Pero sabi nga kami po ni kapatid na Erning at dito sa iglesia o dito sa iglesia ni Yahusha. Dito Eklesia. sa iglesia ni Yahusha. Ano po? Dito sa pagtitipon sa pangalan ni Yahusha, no? Eh hindi ho kami nang iinsulto ng kapwa. Inire-reveal po natin ano ang tama na pananampalataya na mababasa natin. O, Kristo, tao o Diyos? Tao, hindi Diyos. Mm, Di ba? Oh, may talaan ba na sa lupa para matala ka sa langit? Wala. wala. Oh, di ba? Ang tagapamahalang pangkalahatan ba ay hindi si Yahushua? Ba hindi. Ang tagapamahalang Hindi, pangkalahatan na isa lang. pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, si Yahushua. Yahushua O, lang. di ba? O, yun. Yun ang tama. O, kaya marami po kaming isinesher sa inyo. O, tunay na pananampalataya, tunay na tagasunod ni Yahushua. Bisitahin mo yung orphan, wag mong apihin. O, yung mga widow, tulungan mo, wag mong pabayaan. Lalo na kung may Correct. maitutulong ka, di ba? At mahigit sa lahat, lalo na kung sarili mong nanayan. Mhm. O, di ba? Kaya, brother, kung ito may makarating sa iyo, sabi niya eh, meron naman tayong pinagsamahan, di ba? Mahal ka namin eh. Kaya kami nagsasalita, hindi dahil sa gusto naming manira. Hindi ka naman masisira eh. Di ba? Sabi nga, ang sisira sa'yo, talata. Pagka yung Yes, talata, nilabag mo, masisira ka. O, tanong, totoo ito 'yun. ba ginawa mo? Hindi. O, hindi masisira ka.
Hindi kailangan siraan, 'di ba? Eh, yan ang mismong talata ang manghuhusig sa iyo eh. Oh, na ang sabi ng talata, useless yung religion mo. Ano pa? Niloloko mo ang puso mo. Sarili Oh, mo. sarili mo. Hindi ho namin salita yan. Ibinibigay lang natin. Kaya yung mga nakikinig, oh, baguhin natin ang ating attitude pagdating sa ating kapwa. Sa mga nauulila, ayun, katulad niyan, mayroong mga namamatay. Namamatay dahil sa kagagawan din nila, di ba? Dito lang sa Mm. Amerika eh. Di ba? Pagbibintangan yung isa, na sabi, dito kasi may nangyari dyan sa Minnesota eh. Ah, Di ba? merong binaril. Nabaril nung ICE agent yung isang babae. Yes, Ha? yes. Nabaril. Yung mga tao, nagbibigay ng kanilang comment. Masama daw yung ICE. Masama daw. Tapos yung iba naman, kampi dun sa ICE, masama. Pareho silang nagkamali eh. Kasi may batas. Di ba? Sabi nga, pareho silang, it's an unfortunate situation. Wala tayong dapat na sisihin, kundi Nangyari. it's an unfortunate. Nangyari yun eh. Alam niyo, ang Diablo kasi, ganyan eh. Di ba? Ganyan ang Diablo. Manlilin lang talaga eh. Kaya, dapat ang tao, alamin natin, ano ba gusto ng Diyos? Para tayo Tama. ay mapabuti. Huwag tayong maniwala sa mga bogus na itinuturo ng mga leader ng religion. Yan. Kasi, Okay. kapatid na Erning, nakakapangilabot talaga eh, di ba? Na ang Mm. tao eh, nadadaya ng maraming false preachers. Ang Totoo tawag na yun. sa false preachers ngayon, ano na eh, hindi na preacher, hindi lang false preachers ng simbahan o ng mga religious organization eh. Yung mga Mga tawag sa bakit influencer eh, di ba? influencer. Yeah. Oo. Kahit nga yung miyembro lang ng iglesia, eh, nagpi-preach na rin. Oo, isipin niyo. Mm. Kaya, Anyway, iya sa tayo atin. po'y nagpapasalamat at tayo'y nakapaglingkod na muli sa kanila at una sa lahat, na ipahayag yung kalooban ng Diyos, 'no? At tayo'y nag-aanyaya po sa kanila na dumalo sana sa pagsamba natin Mhm. sa Sabado at Linggo. Patuloy po tayong magsuri at tayo Ah, sa'y kaawaan ng Diyos na parating sa katotohanan. Tayo po'y mananalangin muna, kapatid na Jeriel. opo. Maraming salamat sa iyo, Ama naming Yahuwah, sa lahat ng iyong biyaya at pagpapala. Tulungan mo po ang programang ito makarating sa maraming tao at ang tao'y hindi po namin inaakit na sumama sa amin, kundi sambahin ka, paniwalaan ka, sundin ang iyong bugtong na anak, siyasatin ang iyong mga aral para tuluyang malaman ng lahat ng iyong mga nilalang ang iyong plano para po sa sangkatauhan. Amen. Tulungan mo po, Ama naming Diyos, ang programang ito na ito po ay lalo pang mapakinggan ng marami pang mga tao at magtanong sila sa iyo at sasagutin sila ng iyong pong mga salitang nakasulat sa kasulatan. Amen. Ama, sumasampalataya kami na dininig mo ang aming panalangin, patuloy mong babasbasan ng mga pinuno ng bawat bansa na ang kanila pong mga pagpapasya, bagamat minsan ay mayroong nasasaktan, pero sa ikabubuti ng nakararami, lalo na po yung mga naglilingkod sa iyo at yung mga Amen. tatawagin mo pa at idaragdag mo sa eklesia. Tulungan Amen. mo po sana kami, Ama namin Diyos, ang lahat ng mga pinunuri ng relihiyon na matutunan ang iyong katotohanan at kung ano lamang ang pinasasabi mo, yun ang kanilang sabihin sa sangkatao. Amen. At wag din po sana na magkaroon ng personal na interes sa kanilang pagyaman ang sino mang nangangaral ng iyong ebanghelyo. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Okay Erning, po. Hanggang sa muli po. good night. Sige, good Kapatid night na po. Henry, thank you from Houston. Henry. Okay. Sige po, ingat.